everyone. Welcome to Kanan, the podcast. So, actually, today we're going to be talking about the intersection of New Age spirituality and horror in local films, why these practices are so often portrayed in the horror genre, and how we can shift the narrative. So, bakit nga ba puro horror yung mga films na nakikita natin tungkol dito? And then later in the episode, we'll introduce another mystery speaker to share their insights and their perspectives. So, stay tuned for that. Yes. So, eto na nga. During the process, we were looking for local films that delved into New Age spirituality, right? Well, it was kind of surprising kasi majority of the films we found were horror movies like Kutog, Tarot, Feng Shui, and The Healing. These films often use New Age concepts to build tension and fear. Actually, nung napanood ko tong films, napansin ko pare-pareho yung pinapakita nila na kapag death card, meaning mamamatay na. Oo nga, nakikita ko nga rin yun. So, medyo nakakatakot siya, no? These portrayals, it may captivate audiences. Interesting naman yung storytelling, pero they can also shape a lot of misconceptions, leading people to view practices like tarot readings, feng shui, yung mga hilot, and other spiritual practices with a lot of suspicion at saka fear. So we made the game and the podcast to show the importance of balancing storytelling with reality to destigmatize these practices. Yes, so while films will continue to explore mystical themes, it's important to educate the public about the real practical applications of New Age practices, such as using tarot for guidance and hindi inililiteral ang meaning ng cards, or feng shui for creating harmony in living spaces. That's correct. So now we're gonna be diving deeper into this topic. So we'll introduce our speaker who will share their perspectives on the portrayal of New Age spirituality in films and how we can promote a deeper understanding at saka syempre acceptance. So everybody, sit back, relax, and get ready to learn something new about the world of New Age spirituality. We hope that you enjoy this episode. Hi, Miss Sheila. Welcome. We're so excited to have you here to talk about New Age spirituality in films. So let's get started. For having me then. Thank you. Ayun po, we're so excited. Thank you so much po for making time to be in our podcast. For our first question po siguro, we'd like to ask how long you've been practicing New Age spirituality. Yung yung sa tarot kasi, I've been doing tarot reading since 2019. Pero, bago yun, na-influensyahan din kasi ako ng mother ko. Ano naman siya, cartomancy. Traditional playing cards. Ano siya, palm reader, mind reader, tsaka card reader siya. So, before, sabi ko, turuan na ako maging. Sabi niya, hindi yung tinuturo kasi usa siyang lumalabas. May nagregalo sa kanya before, few years ago, ng tarot card. Pero second hand yun. Tapos ginagamit ko siya from time to time. Then, nag-start ako nung before mag-pandemic yun. Nag-work kasi ako nun. So, ayun. So, parang inaaral-aral ko siya. Then, tinitingnan ko yung meaning every card. Ganyan. Pero, hindi ako like in sa public na nagtataro reading. Hindi, binabasahan ko lang ng family, friends of friends, cousins. Wow! Okay, so medyo matagal-tagal na rin, no? What got you interested in getting into tarot? Was it like a feeling talaga na, I have to do this? Yun nga, feeling ko parang sa mother ko, pero hindi pa siya yung pinakang, like, parang gagayahin ko ganun. A year ago, something happened na, nag-work kasi ako sa Japan before, and I worked there for 6 months. Oh, wow. And actually, I worked in Japan for 3 months, yung first time ko. Okay naman sa, but nitong last huli, umuwi ako last year, 2020, CM 18. Parang before ako umuwi, nagkaroon ako ng spiritual awakening. Depression, and I was in Japan. May anak na kasi ako, so first time yun na parang nagkaroon ako ng separation anxiety. And a lot of things, ang daming nagsisink-in sa akin, ang daming nangyari. So, yun yung parang pinaka-down time ng buhay ko. So, nung pag-uwi ko, dun ako parang mas lumakas yung ko sa spirituality, kumbaga lalong pumatag. Yun nga yung paniniwala ko. Hindi lang kay Lord, but sa sarili ko. So, I tried, may mga question ako before. So, bakit ganito yung nangyayari sa life ko? Like, sobrang parang setback after setback yung nangyayari. Like, after ng one problem, may another, tapos may dadating. Tapos parang hindi siya natatapos. Pagkatapos ng isa, may dadating. So,
may question ako. Sabi ko, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? So, nagkaroon din ako ng existential crisis. Nangyari din yung parang kino-compare ko yung sarili ko sa iba. So, bakit yung iba successful na? Bakit sila? Pag tinanong mo ko, di ba yung mga tao na pag anong sports mo? Saan ka magaling? Anong hobby mo? Pag tinanong mo ko, like, as in, wala akong sports, wala akong anything. So, parang, dito pa sila, gano'n, parang, di ba, may iba yung marunong mag-skateboard, marunong kumanta, magaling sa art. Ako, wala. So, napa-question talaga ako sa ito, ba't ba ganito? So, parang mapapa-question ko talaga sa whole existence mo. So, parang, Lord, sabi ko, ibigay mo naman na sa akong na para sa akin. Kasi before, yung sa tarot talaga, hindi ko talaga siya fino-focus. Pero may alam na rin naman ako, pero hindi ko siya main focus talaga. Then, after ilang araw, kasi I love friends kasi, sobrang addict ako, tapos naghahanap ako ng friends number. Sabi ko, nakita ako, sabi ko, parang yung parrot kasi na yung sa man ko, hindi siya yung Parrot de Mercier siya, yung illustration niya, hindi yung original. Parang puro stick lang siya. So, parang ang hirap basahin yung meaning. Yung sa original tarot deck kasi, like, makikita mo yung illustration na yun. Mga meaning ng card, doon talaga. So, may feelings talaga. So, kaya parang hindi ako nainganyo nun na parang mag-read ng sobra-sobra. So, ay, nung dumating yung tarot deck ko, dapat yun, i-display ko lang siya. Kasi nag-iigo naman ng mga, merch, yung mga friends na characters, mga notebooks, mouse, etc. Nung dumating siya, tingin ko lang siya, like, niread ko, sabi ko, tingnan ko yung mga meaning. Kung nag-resonate talaga siya, parang lang ako ibalik. Tapos tinignan ko ulit, kasi may parang nag-stop ako ng mga ilang buwan. Kasi pag ginamit ko lang siya pag, kailangan ko ng guidance or anything. And then, sabi ko, nagre-resonate talaga siya. Parang bumabalik na balik yung kagustuhan ko na mag-tarot. So, sabi ko, try ko nga ulit sa friends ko, tapos sa mama ko. Sabi ko, iba. So, wala akong work noon. Hindi na ako nakabalik ng Japan. So, kung babalik ako. Pero yun nga, parang something happened na hindi na ako nakabalik. So, parang napa-question ako. So, sabi ko, okay, itatanggapin ko na and nagtatarot na. Nag-aral ulit ako talaga, enroll ako, may mga mentors ako. Ayan, so, marami. Tapos, nag-start na ako. Nung nag-start ako mag-tarot, hindi ako yung kakabisado yung meron akong sina-follow sa YouTube. Tarot reader siya, pero matandaan siya sa ibang bansa. Inaaral ko siya. Para kung bumabalik sa school, talaga may notebook pa ako. Actually, ito yung, yung notebook ko sa tarot, and dito ako shadow work. All of my frustrations, yung na-manifest ko, dito ko sinusulat, the best way to manifest yung mga ganyan. So, dito ko sinusulat yung mga meaning card. Tapos, ayun, hanggang sa nag-start na akong tuloy-tuloy lang. Nag-try lang naman ako sa TikTok. And then, dami na nanood. Sabi ko, parang, they're into tarot ngayon. But before that, may nakikita na ako yung nag-live sa tarot. Pero, sabi ko, parang try ko. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Naging ko na siya, kumbaga parang kinareer ko na. And hanggang sa it's been a year na tuloy-tuloy talaga. Wala kasi akong work ngayon, so talagang focus ko siya ngayon. Like every day, may mga clients. Yeah, wow, that's such a beautiful story. And nangalabot ako. At last na doon sa shadow work part. Yeah. Yes. Yeah, sorry. For those people who don't know what shadow work is, could you give a brief explanation kung ano siya? Shadow work for me personally, yung shadow work kasi doon mo i-reflect yung sarili. For me kasi, 'di ba, usually tayo parang ang dapat parang ina-acknowledge natin yung mga achievements natin, nararating natin in life. But in reality, and sa spirituality, tinatawag kasi sila dark and light. Yung dark, parang negative side of you, mga hindi magagandang bagay. Pero hindi naman kasi dapat puro light lang, love and light lang. Kasi from those bad experiences, dun tayo natututo in life. Hindi naman, kumbaga, parang pag lumaki ka, diba? Kasi Christian ako, pero lumaki ang Christian, pero nung lumalaki ako, doon ako mas nagiging open sa spirituality ko. So, parang, di ba, parang pinapasunod na tayo na lagi, ito yung dapat mong gawin, ito yung ganito.
So, may frustration siya pag hindi mo na-meet yung expectation ng society. So, bakit? So, parang kailangan mong i-address din yung dark side of you. So, yun yung tinatawag na shadow work. Kailangan i-accept mo yung mga bad decisions that you made in the past, yung mga hindi mo magagandang experiences, traumas, lahat yan. So, yung shadow work, i-work mo siya. Paano mo ito turn into lesson? Paano mo ito turn into something beautiful, yung disaster na nangyari sa buhay mo? Bale, para rin po siyang journaling. Yeah. So, a way of journaling, parang ganun din yung shadow. Actually, I've tried that. Ma-face mo talaga yung totoong ikaw. Yeah. Tama. Para makapag-improve ka rin. Yes, and heal. Yeah, true. It's like, parang sabi nila, facing your own demon. Super interesting. Thank you so much for that. That was really beautiful. So, for our next question po is, what local new age movies have you watched? Honestly, I have a few. Yung ngayon, parang you've mentioned earlier. Kung Soy and The Healing. Yun lang mga napanood ko before. Very popular. They're popular films. What are your thoughts on how they portray new age spirituality? Like, accurate ba sila? Ganon. May mga bagay, no? Pero may mga parang fear-landing things na parang inaano nila dun sa movies na pinoportray nila na nakakatakot. Pero in fact, there's a lot of people na natulungan ng mga ganung bagay. So, ayun, wala naman masama. Actually, I believe kasi kapag meron kasi ang follow, no? Si Bashar, siya parang speaker siya about spirituality and everything. Sabi niya, paano ko matatanggal yung negative thoughts ko? Kasi kapag ikaw doon, nagkakaroon ka ng negative thoughts in your mind, ikaw lang nag-create mo. For example, like itong tarot deck. May nabasa ako sa TikTok nung nakaraan. So parang, bawal daw hawakan mo kasi yung negative energy. How? Just a piece of paper. There's just an illustration, may drawing na gawa ng tao ni Pamela Coleman Smith. So, lahat naman, pwede, no? Pwede na negative energy. Anyone who touched it, pwede maiwan yung negative energy. Pwede din sa sukulay. Gamit pinto. Pwede din sa cellphone. Pwede din sa notebook. Anything, pwede siya. So, kung ikaw lang, kung naniniwala ka na may negative energy po, mamamanifest mo yun in your reality. So, hindi ako naniniwala. Saka yun nga, parang may review ko yung taro kanina, yung movie na, yung kay Marian. Death card, may mamamas. Diba? So, parang, siguro, inuayan lang talaga ni Pamela Coleman Smith yung pag-illustrate ng imagination niya doon into the real meaning of the card. Pero, yung death kasi for me, endings, life-changing, transitions, new beginnings, urging to parang accept change, parang what she say. Parang, may nabasa nga ako kanina, parang sabi niya, parang wala daw nakakaligtas sa change. Oh, yeah. May nabasa pa ako, the only constant thing in this world is change. So, yung death card, siguro nakakatakot lang siya tignan, in-OA yan lang, may exaggeration lang in the movies. But in reality, wala naman talagang lahat naman tayo nakaka-experience ng change. And it's scary talaga. So, wala naman, sino ba may gusto ng change, no? Sa yung mga bagay na nakasanayan mo, na lagi mong ginagawa, at biglang may change na darating. But, that's the destiny. So, wala tayong magagawa kundi i-accept and welcome yun. So, yun nakakatakot. So, yun lang yung gusto kong parang alisin sa mindset ng mga viewers or ng mga manonood na nakakatakot sa tarot. And you know what's funny? Actually, kaming dalawa po ni Diana, we're both practitioners also. And yeah, and we both experience na pag meron kaming nire-reading na iba, pag death yung lumabas, ay hala, akala nila death na. O kaya pag devil yun, ay hala, hindi ko gusto yan. Pinapangunahan po nila. Negative meaning. Yeah. Kasi in nililiteral nila. Yeah, lalo na sa mga movies. So, ginagamit as a plot. Kasi it's not only doon sa tarot pati po sa ibang movie, ginagamit din yung death card na may mga matay daw. For our next question po, what are your thoughts
on how New Age practices like tarot, feng shui, and kudob are portrayed in films. Do you believe these depictions influence public perception? Kasi reload ako dito. No? Sabi ko, kung papanoorin mo yung mga pelikulang Pilipino tungkol sa New Age, talagang nakakatakot. Pero kung tatanungin mo yung mga katulad natin na practitioner or spiritual workers, na hindi ko lang gusto kung paano nila pinapakita yung practice na sa nakakatakot ng paraan. So, yun nga, like yung parang sinabi natin kanina, yung sa birth part. So, actually, marami kasi natutulungan talaga yung faith. Kaya nga sinabi faith faith healer. Kaya nga sinabing faith. Kasi, kailangan, hindi lang ako, for example, ako yung healer. Hindi lang ako maniniwala. Kailangan, Kailangan in the same frequency. Parang ganun siya. And yeah. So, it takes two to tango. Parang ganun. So, kailangan, maniwala ka din sa akin. Sabi tayo maniniwala kay universe. So, dapat si universe. Kumbaga, para makita ni universe na deserving tayo kung ano yung gusto natin mangyari. Doon sa intention. Ayan. So, parang, okay lang naman na gumawa sila ng mga movies about it. But, for example, hindi ko alam kung napanood na yung The Craft, yung about witchcraft siya. Naalaman ko na before, during the movie, like, they research talaga about witchcraft and then, kumuha sila ng talagang literal na witch para magsulat din at kung ano yung mga dapat gawin. That's so great because it comes from experience, not just stereotype. And approved talaga siya ng practitioner mismo. Have you had any experiences po na meron po nagpa-read sa inyo or lumapit sa inyo tapos takot siya sa magiging results, gano'n? Medyo, alam mo sa nung nagsisimula ako, may message siya. Actually, twice na siya na nagpa-read after siyang mag-message. Sabi niya, sumakit po ulo ko nung after ng reading. Sabi ko, ate, ako nga dapat yung ako yung nakaka-receive Ako yung may problema. Ako nga yung receiver. Ano yun kapag nagpaparita tarot reading ka or kapag kailangan meron siyang exchange of energy. Kasi tulad ko sa, pag may mga spiritual na taong naniniwala kami na everything is energy. So, energy is, kumbaga parang, energy is frequency. Energy is currency. So, ano yung ibinigay mo, dapat bumalik din sa'yo. Kasi kapag hindi mo yung binigay, parang may mawawala sa'yo. So, every tarot reading, kailangan, at least may parang pakonsuelo, or parang may, di ba ako libre ngayon sa panahon ngayon? Kung ang energy na, di ba, kailangan pagbayaran. So, may karma. Yung karma, it goes around, it comes around, di ba? Parang gano'n. So, what goes around comes around, parang gano'n. So, ayun, nagpo-post kasi ako sa social medias ko. Nagugulat sila na, ay, into tarot reading, matutulang na daw, ganyan. Hindi naman ako lang kukulang. Actually, in witchcraft din naman, yun nga parang may, depende yun sa, ano ba ang witchcraft? Ang akala nila, actually, witchcraft, demonize din nila. Sumasamba daw sa lingon. Usually, yung mga tao nagsasalita na yun, sila yung hindi alam. Hindi nila alam yung pinaniniwalaan natin or yung kung anong alam natin. So, ay lang natin sila. Ganun. Pero yung mga, hindi ko pinipili kung ayaw mo maniwala. Kasi, kung sino yung mga lumalapit sa'yo, yun yung audience mo. Kung sino naman hindi naniniwala, they have their own, kumbaga meron silang freedom to parang sabihin kung anong nakikita nila, pero hindi para isuksok sa ngalangala ng kung sino man yung, kung anong ginagawa nila kung tama or di. After naman ng reading, inapakita ko naman, ito pa kasi may ibang parang reader na talagang future, like yung parang na-predict nila. Hindi kasi ako ganun mag-tarot. So, I believe tarot reading is all about your present energy. So, yung mga taong magaling lang talagang mag-read ng energy mo ngayon. So, pwedeng na-predict lang based on your present energy. So, every, naman, kahit sa tarot naman, kung ano yung parang saan siya mag-manifest, bala ka na doon, diba? So, hindi naman sa pilitan. Kung natatakot sila, okay lang, pero as their tarot reader, syempre, it's also my responsibility to let them know, to educate them na there's nothing to be afraid of. It's just a piece of paper. It's just on how you see things, diba? Kung ano yung binibigay mo, kung ano yung pinapakita mo doon sa, kung ano yung energy na binibigay.
So, how can we balance creative freedom in films with accurate and respectful depiction to promote a better understanding of New Age spirituality po, in your opinion? Siguro, yun, parang yung ginawa nung filmmaker nung dun sa The Craft. Alamin talaga. Kasi marami talagang may mga tao na madaling maniwala sa pelikula, nai-impluwensyahan. Akala nila totoo. Kasi maraming panonood talaga, maraming viewers, maraming makakakita. So, there should be balance. Para sa akin okay lang, paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan. Pero, kung sino yung mga naniniwala, bahala sila doon. Kung sino yung mga hindi, okay lang din. Kasi, kaming mga practitioner or kami naman mismo yung nakakaalam. So, we don't need to paliwanag kung ano talaga. But, yung balance talaga, like, yung kung ano sana, wala naman masama. For me, wala naman masama na gawin yung mga horror films. Pero, yung totoo sana, yung may galing naman sa history talaga. Yeah, kasi, ayun nga po, but the reason why we made the research in the first place is kasi marami rin pong mga sa amin. Like a lot of people tell us na, ay, hindi ka dapat nagtataro, gano'n. Mahirap siyang i-outwardly express kasi meron ng stigma about it eh. And it doesn't help na meron tayong media that keeps on pushing the narrative na hindi naman 100% totoo. Actually, yun nga parang actually everyday noon, mga last month, siguro mga 4 months ago, 5 months ago, ang dami ko nakilala mga tarot readers sa TikTok. And then yun, naging close kami. Kasi pag-usapan namin yung kakalabas lang na tarot film. So sabi namin, actually parang nabanggit nila na parang ang dami talagang awaken ngayon. Like ang daming gumigising dun sa spirituality. Wala naman akong sa any religion, but for me kasi, yung spirituality ko parang nakilala ko si God yung sa pinaka-down time ko. And actually, nung nagtaraw ako, lagi ko ito sinasabi, lalong tumalino ako in life. Like, di ba, sino makakasabi na dito sa 78 card na ito is natuto ako in life. Kumbaga, mas lumawag yung pananaw ko sa buhay. Ayun, okay naman siya. Ayun nga, yun yung sinasabi ko kanina, yung sa tarot. Parang, ito sabi nila, ito na naman. So, parang magdidiktik na naman sila ng takot sa mga tao na ang tarot is demonic or whatsoever. Pero, ayun nga, wala tayong magagawa. Kung sino lang yung mga maniwala. We can please everybody. Yeah, definitely. I know yung mga believers, yung mga Christians. Yun lang naman yung mga karamihan di ba? Bawal yan sa Bible. Bakit? Naman, may mga believers naman si God nun di ba? Yung punta ka dito, mga nalaksumeri. Mga ganun parang may naririnig ako ng mga ganun, di ba? Meron, ibig sabihin, may konting prediction. Meron ding saint na sa tarot, si Saint Agabus. Search na siya, parang first ever yata. Sa Bible din, alam ko Hindi siya tarot reader, pero yung parang naghuhula siya. Si Saint Agabus, search meron yun. Yeah, pero na-mention nga po ng mga ibang reader na tarot and panghuhula, it was in the Bible, it was in the text. So, history, yeah, it's something that has been recorded in religion, in spirituality. Merong, di ba, alam yung temperance, di ba? Yung temperance is a representation of parang balance. So, parang may balance. Kailangan talaga, lahat naman sa love. Too much love will kill you. Kailangan may balance. Magtira ka din para sa sarili mo, di ba? So, in all states, kailangan may balance. Yung sa pagtataro kasi, adin yung mga natatakot kasi may namamatay yung nanay. Hangman, magpapatiwakal ka bago madilikpras ka. Tapos yung tower, masusunugan kayo. I believe tarot kasi, ang pag-read kasi ng tarot, hindi mo lang siya titignan, star, so you're going to be a star. Hindi mo lang siya gagamitin na, parang hindi mo lang titignan yung name mo. Eto, kunyari, 8 of Swords. Kunyari, ito yung mga cards na nakuha. You may be experiencing things right now or marami kang problema ngayon na hindi mo alam kung paano ka makaka-move on or paano mo aalisin yun sa buhay mo. So, with the 4 of Swords here, ano ba ang 4 of Swords? So, pahinga siya.
No, kumbaga, taking a pause, pahinga, or let go of all your fears and worries. And hindi mo siya kailangan i-overthink kasi kalaunan lilipas din, dadaan lang yan, parang hangin lang yan. Hindi mo lang alam ngayon, pero as long as you're doing your best and there's hope in you, all is well. Everything will be alright. Parang ganun siya. Ganun lang magbigay. Hindi mo kailangan takutin yung mga tao kasi ayun nga eh. So, ayun yung kasi marami din ako na-experience sa TikTok before na natatakot talaga. Like, parang may nakakarga sa'yo. Parang ganun. Sinasabi nila. And, ayun, parang, wala naman nakakatakot. It's just a piece of paper. And, introspection. Kumbaga, learning kung paano mo ma-reflect yung sarili mo into these 78 tarot cards. So, ayan. That was so insightful. Ang dami po namin na nakuhang information, lalo na about how you read it. How it's not supposed to be a scary thing. And in fact, it guides and it heals a lot of people. Kasi ang daming mga tao na nag-lean on spirituality, religion, in order to have peace talaga sa lives nila. So who are we to demonize that? We really take that away from them. Yeah, wow. Do you have anything po na you would like to say? Ayun, so gusto ko lang din para sa mga future viewers na don't be afraid to explore yourself, yung belief system nyo, kung ano yung gusto nyo. Kasi before, ako talaga, like, ito yung gusto ni Lord. Wala mo naman masama doon, maganda yun eh. Kasi, kaya nga binigay sa atin yung, ano ba yung tawag doon? Yung mga bawal. Yung tawag sa 10 Commandments, ito yung mga bawal. Kasi, kung ibibigay sa atin yung lahat ng, kumbaga yung full freedom, madaming gagawa ng kasamaan. So, kailangan talaga with moderation. So, we have this freedom. Kailangan with moderation, ayusin mo yung gagawin mo sa buhay. Pero, yun nga, parang nagtaro ako, mas lumawak talaga yung, tsaka yung spirituality is everything. Like, may nabasa ako parang, once you go spiritual, parang hindi ka na religious. Kasi, once na you open your eyes, kumbaga parang awaken ka na. You can never unsee. Yeah. What you saw. Hindi mo na maano yun. Kumbaga, ka na gising ka na. Parang kang natutulog. Parang all your life na naginip ka, tapos biglang, hindi mo siya nakalimutan eh. Parang parang nagising ka na lang sa katotohanan. So, I feel like, yun, parang all my life, I've been seeking kung ano ba talaga yung dapat. And lately ko lang na-realize na andito lang pala siya. So, you just have to be aware. Parang sign. Parang star. Panood niyo ba yung movie na Stardust ba yun? Hindi pa po. Hindi. So, yung mga star, paganda yun eh. Parang siyang star na bumagsak siya dito sa lupa. Tapos naging tao siya. Siya. Tapos, may nakilala siya na guy. Hindi ko alam pero parang matagal ko na kasi ito napanood. Pero parang ganito yun. So, parang nung nandito siya sa earth, nung nalaglag siya, parang longing siya sa kung saan siya longing siya sa kung saan siya galing. But there's this one person na parang nagpa-realize sa kanya na you can be anywhere. Pero pwede mo pa rin ma-feel na at home ka. Yun, basta parang ganun yung movie na yun. Hindi ko alam kung tama. Pero, ayun siya. So, all my life, I've been searching for answers. When in fact, dito lang pala. So, you just have to take a leap of faith. And don't be afraid sa mga viewers dyan. Sana marami makapanood. Huwag po tayong matakot gumawa ng, kumbaga yung, ilan taon na kayo? 21 po. 21, 22. Yung early 20s nyo, don't be afraid to make mistakes. To make bad decisions. Kasi from those experiences, dun ka nag-learn, dun ka nag-grow. Meron naman kasing bata pa lang, maano na sila sa life, okay na. Tapos later on in life, dun pa lang sila. Parang parang too late na. So if ngayon ka nagsasuffer, tatagan mo lang yung loob mo, the rest of your life will go smooth. Basta't alam mo, meron kang vision na all of these things. Kumbaga, ang kasi natin, ang life natin is, roller coaster talaga siya. And I just want to share yung tower moment sa card na,
ang tawag dito, yung tower kasi is a chaos in your life. So, once na na-experience mo yun, expect change. So, talagang, when things are about to change, you're not supposed to feel comfortable. Talagang mahihirapan ka, hindi mo talaga alam yung gagawin mo. So, hindi ka dapat mag-give up. Hindi mo makikita yung, yung Silver lining. silver lining. And actually, yung silver lining or yung outcome, hindi naman yun yung pinakang reward mo eh. Yung journey. Kung paano mo na-overcome. Kasi madadala mo yun hanggang sa dulo. Yung material things, like kung ano man, wala, mamamatay, mauubos yan. Oo. Diba? Maluluma yan, ano man yung gawin mo. Pero, for example, like nahirapan ka, yung may problema ka sa pera ngayon, ganto ganyan. Pero ang reward nun, in the end, yung money, lilipas yun eh. Mawawala yung pera. Pero ang pinakamahalaga dun, actually, sa spirituality kasi parang parang bonus na lang eh, yung material things bonus. Pero kaya tayo nandito para dun sa experience. So, don't be afraid na parang mabuhay or kumbaga kung magfe-fail ka man, mag-fail ka. Ang maganda kasi sa atin is we always fail. You know, pwede tayo mag-fail lagi. Pero ang maganda in this lifetime is you can always start over. Diba? So, ilang beses kang madapa, ilang beses kang magkamali. 10 times, 100 times, 1,000 times, pwede ka din mag-start over. It's just on how you see things. Your perspective. So, kung ikaw ay negative na tao, negative din yung mangyayari sa life. Ayun. So, ayun. Marami pa sanang maisa-share. Next time, in another topic. Yeah. Baby, may bagong episode. Is there anyone that you would like to shout out, ganon? Thank you pala sa aming tarot page community. Ayan. Sana ma-follow nyo po yun. Marami po tayong approved tarot readers. And sobrang higpit po ng admins namin. Wala po nakakapasok na mga scammers. Konti pa lang po kasi bago pa lang yung community namin eh. So, talagang finifilter talaga namin kahit sinong magagaling na leader. Once na hindi ka na-approve, hindi ka na-screening, hindi ka pwede makapasok sa akin. Oh, wow. So, the group is called Tarot Page Community. If anyone is interested sa mga tarot reading, then please do visit the page kasi maraming mga reliable, credible people na nagta-tarot reading kasi if you need guidance, ganun talaga eh, need mo ng someone credible and someone who knows and understands kung ano ba talaga yung ginagawa nila. I just want to plug din my TikTok for those na makakapanood and maging interesado sila to book for a private reading. So, yung IG ko, @1_1995x. Yeah, @1_1995x. And sa TikTok po, Tarot Witch. Ayun. Pag may lalabas naman agad siya, Tarot Witch. So, ako po yung lalabas. Ayan, may 10,000 followers pa lang naman yung akin. So, ayan, sa mga nandiyan po. So if you guys are interested, please do visit Miss Sheena's pages. We'll put them up then sa screen, so that people can screenshot and then they can also visit whenever they like. Visit our website, canoncreatives.com, and check out our game and podcast.